Mukhang solid na sa papel ang roster ng Los Angeles Clippers. Mula kina Kawhi Leonard, James Harden, Brook Lopez hanggang kay John Collins, halos kumpleto na ang piyesa para sa isang malalim at championship caliber team. Pero ayon sa ilang ulat, may isa pa raw silang malaking kakulangan, isang defensive stopper na kayang bantayan ang elite guards ng liga. Sa kasalukuyan, kulang ang Clippers pagdating sa point of attack defense at bilis ng paa, bagay na madalas nilang ikapahamak lalo na kapag kaharap ang mga batang powerhouse tulad ng Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks. At dito papasok ang pangalan ni Alex Caruso. Hindi man headline star, si Caruso ay kilala sa buong liga bilang isang elite perimeter defender na kayang dumepensa mula sa point guard hanggang small forward. Matalino sa pagbasa ng laro, mahusay sa pag-navigate ng screens, mababa ang usage rate, at consistent mula sa 3-point line. Mas importante, hindi niya kinakain ang sistema. Siya ang klase ng role player na nagpapalakas ng team kahit hindi hawak ang bola. Sa pagkakaroon ni Caruso, mabibigyan ng pahinga sina Kawhi at Harden sa defensive end habang nagkakaroon si Coach Ty Lue ng closing option na matibay, versatile at may playoff experience. Isang potential closing lineup na binubuo ni na Harden, Caruso, Kawhi, Collins at Brook Lopez ay tiyak na magiging pader sa depensa at matibay sa crunch time. Pero mga idol, hindi ganoon kadali ang pagkuha kay Caruso. May kontrata pa siya sa Oklahoma City Thunder hanggang 2028-29 season at mukhang malabo pa itong bitiwan ng OKC sa ngayon. Matapos ang kanilang kampeonato, malaking bahagi si Caruso sa defensive identity at winning culture ng Thunder, kaya't kung may plano man ang Clippers na kunin siya, siguradong kailangan nila ng malalim at mapangahas na trade offer. Samantala, bagong ulat mula sa shot coverage ang nagsiwalat na si Al Horford ay malapit ng pumirma ng kontrata sa Golden State Warriors. Ayon sa tweet ng Butler News, isang 2-year deal na may player option sa ikalawang taon ang inalok ng Warriors sa veteranong big man. Sa kabila ng kanyang edad na 38 years old, napatunayan ni Horford na may naiambag pa rin siya sa mataas na antas ng laro. Noong nakaraang season para sa Boston Celtics, nagtala siya ng 9 points, 6.2 rebounds at 2.1 assist per game habang may solidong 36.3% shooting mula sa 3-point line, isa sa kanyang career best percentages. Malaking bagay para sa Golden State ang karanasan ni Horford lalo na't may championship pedigree na siya matapos tumulong sa Celtics makuha ang titulo noong 2024. Bukod sa kanyang shooting at depensa, isa rin siyang vocal leader sa loob ng court, isang aspeto na tiyak na magagamit ng Warriors habang sinusubukang bumalik sa playoff contention. Mas lalo pang naging mahalaga ang kanyang pagdating ngayong wala na sa roster si Kevon Looney na lumipat na sa New Orleans Pelicans. Sa pagkawala ni Looney, si Horford ang inaasahang pupuno sa leadership at interior presence sa frontcourt ng Golden State. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ng Warriors ngunit inaasahang lalabas ang pinal na detalye ng kasunduan sa mga darating na araw. Samantala mga idol, muling naging sentro ng atensyon si LeBron James ngayong off-season matapos kumalat ang mga litrato ng kanyang workout session pero hindi sa kahit anong training gym, kundi sa dating practice facility ng kanilang karibal na Los Angeles Clippers. Kitang-kita sa background ang mga logo ng Clippers at hindi ito nakaligtas sa mga mata ng NBA fans. Agad sumabog ang social media at kanya-kanyang hula ang mga fans. Sabi ng isa, LeBron knows what he's doing. Ang isa naman, biniru pa ang edad ng Clippers at sinabing mas babata raw ang roster kung isasama si LeBron. Pero sa gitna ng lahat ng spekulasyon, isang bagay ang sigurado, kakaiba ang sitwasyon ngayon kay LeBron. Sa unang pagkakataon sa kanyang legendary career, hindi na siya ang number 1 option ng kanyang team. Dahil ngayong nandito na si Luka Doncic sa Los Angeles, malinaw na sa kanya umiikot ang opensa ng Lakers. At ayon sa ilang ulat, hindi lang respeto ang meron si Luka para kay LeBron, kundi may personal din siyang hangarin. Gusto raw ni Luka Doncic na dito na sa Lakers magretiro si LeBron James. Ayon sa isang insider, malaking bagay para kay Luka ang mentorship at legacy ni LeBron at gusto niyang makitang tapusin ng The King ang kanyang karera sa purple and gold. Sa kabila ng mga bulong ng dissatisfaction, nanatiling tahimik si LeBron sa issue. Gamit lang ang kanyang longtime agent na si Rich Paul para magpahiwatig ng pagkadismaya. Ngunit kahit may agam-agam, pinili pa rin niyang tanggapin ang kanyang player option at manatili sa Lakers para sa paparating na season. Isang hakbang na nagpapakitang handa siyang magsakripisyo pero nananatiling misteryoso kung hanggang kailan. Samantala, tila patuloy na umaayos ang direksyon ng Lakers. Bukod sa bagong hitsura ni Luka Doncic na lumitaw sa Men's Health magazine, mas lean at game ready, nagdagdag din ang Lakers ng mga key veterans sa roster tulad ni Marcus Smart at DeAndre Ayton. Pero sa huli, kahit sino pa ang dumating o umalis, si LeBron pa rin ang headline ng bawat araw. Kaya't kahit simpleng workout photo lang, kung sa Clippers gym mo ginawa, siguradong may init na pag-uusapan ng buong liga. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba totoo yung gustong iparating ni LeBron or talagang simpleng ensayo lang talaga yon? At kung si Luka ang masusunod, makikita ba natin si LeBron magretiro bilang tunay na Laker?